Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 59 at 60 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Lubos na ikinatuwa talaga nitong binata na masilayan ang isang unique grade item na mapasakamay. Gayun din ang napakaraming iba pang items na ipinagkaloob mula sa nasabing dungeon. Inatasan nga rin niya itong kanyang alaga na magsimula ng mangolekta ng mga nagkalat pang mapakikinabangan matapos ang pakikipaglaban sa mga nasabing gagambang halimaw. Ang paraan nga ng pag-utos nitong binata ay sadyang hindi nagustuhan nitong si Tangi hanggang sa kaniyang mapuna ang dalawang kakaibang bola ng kristal mula sa di kalayuan. Agaran nga niya itong pinulot at napuna ang bagyang kakaibang halimuyak na inilalabas nitong dalawang item. Napaisip nga siya ng malalim kung tama bang kaniya itong ibigay sa walang hiya niyang bossing o kaya naman ay kaniya na lamang itong itabi para sa kanyang sarili. Subalit sa huli nga ay mas nanaig ang kanyang personal na kagustuhan at agarang isinubo ang mga ito sa kanyang bibig. Kasabay nga ng pagkabigla nitong si Tangi ay ang pagsasaad naman ng system kay Yunwo tungkol sa pagkain nitong dalawang kristal na talagang hindi inaasahan nitong binata. Habang pinagmamasdan itong kanyang alaga na kasalukuyang binabalot ng nakakasilaw na liwanag. Pasimpleng pinagsabihan nga niya itong si Tangi buhat sa kanyang aksyong isinagawa at pinuna ang palihim nitong pagkain ng dalawang kristal. Samantalang tila ba tensyonado at nangangambang inilahad naman nitong kanyang alaga ang tila ba kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan na kapwa naman ikinabahala nitong si Yunwo. Hanggang sa ang kanyang buntot at pisngi ay nagsimula nga maging kulay asul, gayon din kulay pula na kapwa ay kinabigla nilang masilayan. Do'y bagyang napanatag ang kalooban nitong ating pangunahing tauhan sapagkat wala namang kakaibang nangyari sa kanyang alaga. Subalit kasabay nga noon ay ang pagpapahayag ng system ng sunod-sunod na upgrade ng mga skills na tinataglay nitong si Tangi na hindi inaasahan nitong si Yunwo habang pinagmamasdan ang paglikha nito ng kapwa-apoy at yebe na magkasabay sa kanyang dalawang palad at iniisip na tila bang mas nagmumukha ng etong pasaway niyang alaga ang siyang pangunahing tauhan sa kwento. Pagkatapos nga ng nasabing raid ay ating masisilayang nag-logout na sa laro etong si Yunwo at napupuna ang matinding pagod sa kanyang mga mata. Habang isa-isang binabasa ang 500 pahina ng mga sponsor proposals mula kay Kale na nagnanais na magsimula na siyang mamili ng kanyang nais na kumpanyang maka-affiliate. Kasalukuyan nga raw ay mahigit 200 pahina pa siyang kinakailangan tapusin at upang pansamantalang magpahinga ay ninais muna niyang manood ng ilang mga video sa Arena community. Hanggang sa isa sa mga ito ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon buhat ng kanyang napuna etong si Junghan Baek na nasa larawan. Kung kaya't ito ang kanyang piniling panoorin. Ayon pa nga sa video, ay handa silang sagutin ang anumang katanungan at usapin na magmumula sa kanilang mga manonood. Isa nga sa mga ito ang nagtanong sa nagdaang naganap nga raw na King of the Must Combat ay bakit siya ang kauna-unahang nalaglag. Sa kabila ng siya, ang ikalawa sa nagtataglay ng pinakamataas na level sa lahat ng mga kalahok. Natawa naman etong si Yunwo sa payag na nagmula sa ibang manonood, ngunit nabago ang kanyang ekspresyon noong nawikan nitong tumatayong kapitan ng Team JT Telecom na ang King of the Must Combat nga raw ay isang variety show lamang. Paglalahad pa nga nitong nasabing kapitan na kumilos at naglaro lamang etong si Junghan Baek batay sa pamantayan ng nasabing programa. Hindi nga daw nito ginamit ang buong lakas niyang tinataglay, buhat ng labag para sa mga kagaya nilang pro player, ang labanan ng buong lakas ang isang bagito o amateur lamang sa larong arena. Ang paliwanag ng iyon ay agad namang bumenta sa maraming mga sumusubaybay at kasabay na binigyang diin nitong si Junghan Baek ang unang pahayag ng kanilang kapitan. At pakunwari pa ngang inilahad na magmula pa noong umpisa ay iniisip na niyang etong si Alibos ang nagtatago sa karakter na romantic assassin na sadyang mas lalong nagpainit sa tambutso nitong si Yunwo. Dinagdagan pa nga niya ang gatong sa kumukulong dugo nitong binata buhat ng mayabang ang nasambit nitong si Junghan Baek na kung sineryoso nga daw niya ang naging laban sa pagitan nila ni Alibos ay tanging kinakailangan lamang niya ng 30 segundo upang siya ay manalo na talagang literal na halos magpaputok sa mga ugat sa pagmumukha nitong ating pangunahing tauhan na marinig. Naging isang panibagong magandang klase ng motibasyon nga ang nasabing video para sa binata dahil sa kasalukuyan ay hindi nga lamang etong si Junghan Baek di umano ang kanyang magiging target bagkus isasama na rin niya maging ang buong JT Telecom at silang lahat nga raw ay sama-sama niyang pababagsakin. Gayon din dahil nga sa mga payag na kanyang narinig mula sa video ay tuluyang nagising ang diwa nitong binata at nagawang mabilis na tapusin ang natitirang 200 pahina na ipinadala sa kanya nitong si Kale. At eto ngang mga kumpanyang Mermet, Rolex at Armani ang ilan sa mga nauna niyang napili na maging sponsor.
Samantalang sa opisina nga ng JT Telecom ay makikita natin kinakausap nitong si Kim Jong-un na siyang tumatayong team captain, etong si Jung Hanbek. Hinggil sa pagtulong niyang ayusin ang gusot na pinasok nitong kanyang kasamahan at marahang hiniling na sana nga ay hindi na ito muling maulit pa. Lalo na't nadamay sa kanyang aksyon ang imahe at reputasyon ng kanilang buong grupo na ipinagpasalamat at sinang-ayun na naman nitong si Jung Hanbek. Pagkaalis nga nitong si Kim Jin Yang ay pasimpleng nawikan nitong hambog na si Jung Hanbek na imposibleng hindi siya tulungan ng nasabing lalaki. Buhat ng malaki ang nakukuha nilang benepisyo mula sa kontribusyong nagmumula sa kanilang kumpanya. Samantalang etong ang nasabing kapitan ay tinahak naman ng silid na kinaroroonan ng iba nilang mga kasamahan na nooy magkakasamang pinapanood at inaanalisa ang naging takbo ng pakikipaglaban nitong si Jung Hanbek kontra sa tinatawag nilang alibos. Kinumpirma nga nilang ginamit nga daw nito ang Fairy's Blessings na siyang ipinagbabawal sana ng kanilang coach na gamitin. Problema nga daw ang bagay na iyon, subalit ang mas malaking problema sa ngayon ay nagawa pa rin siyang talunin nitong ating pangunahing tauhan habang gumagamit ng nasabing skill. Malamang nga daw ay nadarama na nitong pinagtatawanan siya sa gaming community at para sa isang anak na nagmamay-ari ng isang mayamang kumpanya, ang ganitong klase ng pagkatalo ay lubang nakakababa ng tiwala sa sarili at moral at nayuyurakan din ang kanyang dignidad. Sa sumunod na araw ay muli niyang nagpatuloy na sa paglalaro etong si Yunwo at ating masisilayang magkasamang nagpapahinga sila nitong si Tangi. Plano nga nitong binata na ipaubaya na kay Yang Chan ang pagiging MC ng King of the Must Combat at ang programa ay pangangasiwaan na ng kumpanyang Nike. Namomroblema nga siya sapagkat nauubusan na nga raw siya ng mga ideya sa kung ano ang susunod niyang iko-content. Buhat nang naisagawa na niya ang lahat ng maaari niyang gawin sa larong arena. Ang kaniyang pagmumuni-muni ay nahinto naman nung isinaad nitong kanyang alaga ang isang munting kailingan. Buhat sa aniya ay may isang bagay nga daw siyang nais matutunan sa tulong nitong kanyang bossing. Nais nga raw niyang mapag-aralan ang paggamit ng Aura Sword na kinumpara pa nga sa lightsaber sa Star Wars. Gayon din ang Kamehameha sa Dragon Balls na ikinadismayang marinig nitong nababagot na si Yunwo. Tinalikuran nga niya itong naghihimutok na si Tangi na patuloy niya nagpipilit na turuan siya kung papaano maisasagawa ang mga nasambit na bagay. Subalit sadyang wala nga sa kondisyon etong si Yunwo na makinig sa mga walang saysay na pahayag ng kanyang alaga at isinaad na lamang na makontento na ito na matutunan ang paggamit ng apoy at yebe. Hanggang sa natigilan nga siya, buhat ng may isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan hinggil sa pagtuturo na sadyang ikinabiglang masilayan nitong si Tangi. Naisip nga niyang kausapin ang mga kilalang personalidad na interesado maglaro sa arena at kaniya ang mga itong personal na tuturuan kung papaano makipaglaban. Nagpasalamat nga siya dito sa kanyang alaga na tinawag pa nga niyang henyo. Inakala nga nito na kinikilala na nitong binata ang kanyang abilidad na agad namang sinagot nitong si Yunho na hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Bagkus ang ideyang ipinagkaloob nito para sa kanya kasabay ng agarang pag-logout sa laro at muling iniwang mag-isa etong galit na si Tangi para sa kanyang hangal na bossing mga master. Pagkatapos noon ay pinakita sa atin etong si Kale na marahang nakaupo sa harapan ng isang coffee shop kung saan ay agad nga niyang natanggap ang isang email na nagmula sa binata na naglalahad sa klase ng panibagong content na nais niyang isagawa gamit ang mga kilalang personalidad na bagya ngang nagustuhan nitong si Kale. Pagkatapos ay bagya nga siyang natigilan nung kanyang nabasa ang bahagi ng nasabing mensahe kung saan ay nagpapaalam na etong si Yunwo sa programa ng King of the Must Combat at ipinagkakatiwala na ito sa pangangalaga ng Nike at ni Yang Chan. Bagyang napangiti na nga lamang siya at kasabay na nasambit, nakakaibang araw talaga mag-isip itong ating pangunahing tauhan at mukhang may pinaplano na itong paraan kung papaano abutin ang rurok ng kanyang kasikatan at ang bagay na iyon ang lubos ng hinahangad na makita. Sa kabilang banda naman ay ipinakita din sa atin muli etong si Tangi habang nasa harapan ng napakaraming iba't ibang mga putahe na talagang nagpatakam sa kaniya. Naroroon nga din etong si Yunwo na masayang binati ang kanyang mga taga-subaybay at planong magsagawa ng pakikipagkwentuhan sa kanyang mga taga-suporta. Hindi na nga makapaghintay pa etong kanyang alaga na lantakan ang mga nakakatakam na mga pagkaing naroroon. Nakapapinahintulutan naman nitong binata. Ayon pa nga sa kaniya na isang buwan na nga daw ang nakakalipas magmula nung siya ay mag-umpisang mag-livestream at upang magawang makipagkwentuhan sa kanila ay kanyang inarkila ang isang buong bar upang walang sino man ang mag-abala sa kanilang isasagawa at planong simulan ng sagutin ang anumang katanungang magmumula sa kanyang mga taga-subaybay. Ngunit hindi nga naging madali ang lahat buhat nang matapos lamang ang kanyang naging payag ay sunod-sunod ang naging mensaheng ipinapadala para sa kanya at napakaraming mensahe ang napunta kaagad sa spam. Kung kaya't muli niyang hiniling sa mga ito
na huwag magmamadali sa pagpapadala ng mga katanungang nais ipasagot sa kanya. Do'y alam nga nitong binata na kinakailangan ang unang katanungan na kanyang piliin ay ang mga madadali lamang. Nang sa gayon ay maitatabi at maipahuhuli niya etong mga maanghang at mapanghamong katanungan para sa kanya upang magawa pa rin niyang makontrol ang buong sitwasyon. Paglalahad pa nga nitong si Yunwoo na kamakailan lamang ay naging abala siya sa panghahunting ng mga halimaw sa Heijin Great Mountain at doon nagawa niyang i-clear ang isang nakatagong dungeon na agarang pinutakte ng napakaraming katanungan. Minabuti na nga lamang niyang ipakita ang isang clip o teaser na likha nitong si Alice Movies na nagpapakita ng ilang kaganapan at kanilang pakikipaglaban sa mga gagamba sa loob nitong instant dungeon. Nagsimula na nga siyang mamili ng katanungan mula sa napakarami niyang taga-subaybay at una na dito ang tungkol sa kung ano nga daw ba ang kanyang sekreto upang mas mabilis na mag-level up. Na sinagot naman nitong si Yunwoo na wala siyang partikular na ideya sa kung ano nga ba ang dapat na gawin at tanging ibigay lamang ang lahat ng kanilang makakaya sa tuwing magsasagawa ng panghahunting. Sadya namang walang tigil at hinto etong si Tangi sa paglamon ng mga pagkaing nasa kanyang harapan hanggang sa makikita nga natin itong tila ba nauuta na dahil sa matinding kabusugan. Natanong nga ring muli itong binata ng isa niyang tagahanga kung ang palagiang pagkakasangkot niya sa isang character deletion bet ay nagbibigay daw ba ng matinding kaba para dito kay Alibos. Sinagot naman niya ito ng oo, buhat ng isa nga rin lamang daw siyang normal na tao. Ngunit mayabang nga nitong idinagdag na wala nga siyang anumang nararamdamang kaba sa ngayon sapagkat alam niya sa kanyang sarili na siya ang magwawagi sa huli. Hanggang sa napangiti na nga siya, buhat ng ang sumunod na katanungang kanyang napuna ay tungkol sa paghahangad ng paraan kung paano magiging isang gold medalist sa larong arena. Buhat ng siyang araw ay kasalukuyang nasa silver medalist pa lamang. Ipinaliwanag nga nitong binata na makakatulong ang pagtitrade ng magagandang items na naaakma sa kanyang personal na kasanayan. Mayroon nga rin daw siyang alam na iligal na ideya at iyon ay ang pagkuha ng mga driver upang mapabilis ang kanilang pagtaas. Ngunit aniya ay nakatitiyak nga daw siyang walang sino man sa kanyang mga taga-subaybay ang maghahangad ng ganong kasamang bagay at pamamaraan. Kaya't para sa mga individual na nahihirapan sa pag-level up sa arena, ay may inihanda nga raw siyang panibagong klase ng content na makakatulong para sa kanila. At ang payag ng iyon ay sadyang agad na pumukaw sa atensyon ng lahat ng kanyang mga tagapanood. Dagdag pa nga niyang sa tulong nga daw ng kanyang mga leksyong personal na ituturo at ilalahad ay matututunan nila kung paano maabot ang medalyang pilak at magiging madali na rin ang pagtahak sa gintong medalya. Nagsimula na nga rin siyang magtawag kung mayroon nga daw bang sino mang mga kilalang personalidad ang nanonood sa kanyang livestream at interesado sa isasagawa niyang content ay huwag na nga daw ang mga itong mag-aalinlangan na kontakin ang representative ng kumpanyang Nike na nagngangalang Kale. Habang etong si Tangi ay hindi na nga kaya pangumuya dahil sa matinding kabusugan. Maya-maya ay sunod-sunod nga ang pag-ulan ng notification ng mga donasyon ng gold coin sa system nitong binata na lubha niyang hindi inaasahan mula sa kanyang simpleng payag. Kung kahit agad siya nagpakita ng pasasalamat sa lahat ng mga ito. Naging ganoon nga ang reaksyon ng kanyang mga manonood buhat sa kausayan niyang ipinamalas kontra sa mga bigating guild at maging sa mga pro player. Silang lahat nga ay naghahangad na maging estudyante nitong si Alibos kung kahit muli nga niyang nilinaw na uunahin niyang maging estudyante muna ang mga personalidad na kanilang kilala na interesadong maglaro sa arena. Kasabay nga noon ay ipinagpatuloy na rin niya ang pagsagot sa mga katanungan ng kanyang mga taga-subaybay sa loob ng mahigit 3 oras. Tila ba naging isang interogasyon at paglalahad ng police report ang naging takbo ng mga katanungan ng mga ito at nagsimulang makabuo ng ideya kung anong klaseng individual ba ang nagtatago sa likod ng maskara ni Alibos. Kabilang na dito ang kanyang edad at pagiging isang torpe na kinaawaan ng marami niyang tagahanga. Hindi naman ito nagustuhan ni Yunwoo at ninais nang tapusin ang kanyang livestream sa pagsagot ng huling katanungan. Doon ay may isang taga-subaybay nga ang nag-donate ng malaking halaga ng gold coins at nagnanais na malaman kung may plano siyang maging isa ding pro player. Masaya nga niyang sinagot na sa kasalukuyan nga daw ay wala pang nakakatalo sa kaniyang kakayahan sa paglalaro ng arena at hinangad na ilahad ang isang kwento. Aniya, sa nagdaang gabi nga daw ay nakapanood siya ng isang video at labis na hindi niya inaasahan ang mga impormasyong nilalaman nito. Buhat ng ang isang professional club ay tahasang inakusahan ang programang King of the Must Combat na isa lamang larong pambata at kung gagamitin nga daw ng mga nasabing individual na nabibilang sa hanay ng mga pro player ang kanilang buong lakas ay madali lamang nilang matatalo ang mga kagaya niyang Bagito at amateur sa larong arena. Ito nga daw ang naging payag ng kapitan ng JT Telecom Club. Kaya't kaniya din ditong diretsang binitawan ang isang pagbabanta na kaniyang wawasakin ang pangalan at lahat ng mga manlalarong nabibilang sa nasabing samahan. Oras na siya
ay tuluyang pinasok na ang mundo ng pagiging isang pro player. Para nga kay Yunwoo ay isa itong deklarasyon ng digmaan laban sa kapunang kinabibilangan nitong si Jung Hanbek, sapagkat mukhang hindi pa nga raw sapat ang kahiyang pinalasap niya sa nagdaang labanan sa King of the Must Combat, at titiyakin niyang tatanggalan niya ito ng kakayang ipagmalaki ang kanyang sarili bilang isang pro player. Ang mga naging maaanghang na pahayag nga nitong si Alibos ay sadyang naging rason upang hanapin ng kanyang mga taga-subaybay ang videong kanyang tinutukoy, at nagsimulang maging putahe para sa mga komentong kumukwestiyon sa kakayahan nitong si Jung Hanbek at maging ng buong organisasyon. Sa naging reaksyon nga ng mga manonood sa kanyang livestream at naging komento ng mga ito sa nasabing video, ay walang sisidlan ang kasiyang nadama nitong si Yunwoo at masayang nawika na ito nga daw ang nababagay sa kanila. Maya-maya pa ay bigla na lamang may nagnais na kontakin siya, at ito nga isang mensahe na nagmula sa kanyang kaibigang si Kim Seok-jong. Naglalaman nga ito ng paanyaya para sa binata na samahan siya sa pagsasagawa ng isang raid sa isang dungeon na kanyang natuklasan. Napaisip naman itong binata sapagkat malamang araw na sapat na ang lakas ng pwersang kanilang kinakailangan para isagawa ang nasabing bagay. Ngunit nilinaw naman itong si Kim Seok-jong na may restriction nga daw ang dungeon na tanging 3 tao lamang ang maaaring pumasok sa loob nito, kaya't kasama ang kanyang vice master ay silang 3 ang nais niyang bumuo sa grupo at sama-samang pumasok sa lugar na iyon. Plano nga sana niyang tanggihan ang alok nitong nasabing guildmaster, subalit ipinaalala nga nito ang kanya naging utang di umano sa nagdaang episode ng King of the Must Combat, kung kaya't wala na siyang nagawa pa, kundi ang sumang-ayon sa naging kagustuhan ng nasabing individual. Ang naging kasagutan nga nitong si Yunwoo ay agad namang ibinahagi nitong si Kim Seok-jong para dito kay Kang Jung-gu. Gayon din seryoso nga niyang nasambit sa kanyang vice master na oras na nagawa nitong si Alibos na abutin ang katangiang kinakailangan at hinahanap niya, ay wala na nga daw dapat maging problema pa para dito sa kanyang kasamahan, na tinago naman ito ng oo. Napangiti nga itong si Kim Seok-jong sapagkat plano nga nilang simulan ang misyon upang malaman kung karapat dapat bang maging bagong miyembro ng New World Guild etong ating pangunahing tauhan, habang tila ba ang kanilang interaksyon at pinag-uusapan naman ay bagyang nagbibigay ng kilabot para dito kay Yunwoo na walang kaidi-idiya sa mga bagay at planong obserbahan sa kanyang kakayahang tinataglay mga master.